Hindi makapaniwala si Shine. Yung lalaking minumura niya noon dahil motorcycle rider lang. Nakatayo ngayon sa harap niya. Hindi na pawis ang suot ni Julio. Hindi na amoy gasolina. Hindi na puyat at naningitim sa biyahe. Naka-black suit na ito ngayon. May sariling bodyguards. At may hawak na susi ng sarili niyang mansion. Habang si Shine, nanginginig na nakatitig sa lalaking iniwan niya noon. Dahil akala niya habang buhay na lang itong motorcycle rider. Kung isa ka din sa mga taong nagsusumikap pero hindi pinagkakatiwalaan ng iyong partner, para sa iyo itong storyang ito. Umuulan ng malakas. Basang-basa si Julio habang nagmamaneho ng motor. 3 delivery. 2 pasahero. 16 na oras na siyang gising. Pero pag uwi niya, sigaw agad ang sumalubong. Julio, eto lang kinita mo. Tinapon ni Shine ang supot ng pagkain. Tumalsik sa sahig. Tahimik lang si Julio. Pagod na siya. Pero umiti pa rin siya. Pasensya na, babawi ako bukas. Bukas. Araw-araw na lang bukas. Wala kang kwenta. Kahit masakit tiniis niya. Dahil mahal niya ang asawa niya. Araw-araw siyang bumabangon. Araw-araw siyang kumakayod. Kahit sinasabihan siyang inutil. Hanggang isang gabi. Pag-uwi niya, wala na si Shine. May sulat lang sa mesa. Pagod na akong maging mahirap kasama ka. Si Shine ay nilayasan si Julio at sumama sa ex-boyfriend niya. Nanginig ang kamay ni Julio sa galit at awa sa sarili. Siya ay naglasing para makalimutan ang lahat. Pero ang hindi alam ni Julio, kinabukasan magbabago ang lahat. Kinabukasan isang text message ang dumating. Congratulations! Ikaw ang nanalo sa jackpot prize na 87 million pesos. Natawa si Julio. Hindi siya makapaniwala. Akala niya scam. Pero nang makita niya ang bank account, nanlambot ang tuhod niya. Milyonaryo na siya. Pero imbes na magwaldas, tahimik siyang nagbago. Nag-gym. Nag-aral. Nag-invest. Ilang buwan lang. Parang ibang tao na si Julio. Makinis. Matangkad tingnan. Naka-Amerikana. May sariling sports car. Pero higit sa lahat, hindi niya kinalimutan ang hirap. Nagbigay siya ng scholarship. Nagpatayo ng libreng klinik. Tumulong sa mga rider na walang panggamot. Habang si Shine, iniwan din ang lalaking ipinagpalit sa kanya. Lubog sa utang. Walang trabaho. Hanggang isang araw. Huminto ang isang itim na luxury car sa harap niya. At bumaba si Julio. Hindi makapagsalita si Shine. Umiti lang si Julio. Pero may ibang babae na lumabas sa kotse. Maganda. Elegante. At hawak nito ang braso ni Julio. Doon nagsimulang manginig si Shine. Inipon ni Shine ang kaba sa dibdib niya at desperadong sinabi. Pwede pa ba tayong magsimula ulit? Umiiyak si Shine. Lumuhod pa siya. Pero walang emosyon ang mukha ni Julio. Naalala niya lahat. Lahat ng gabing gutom siya. Lahat ng panlalait. Lahat ng sigaw. Habang siya. Walang reklamo. Pero tinapon pa rin siya. Dahan-dahang lumapit si Julio. At bumulong. Noong walang-wala ako, wala ka. Ngayong successful na ako, gusto mo akong balikan. Tumulo ang luha ni Shine. Pero mas lalong nadurog siya nang hawakan ni Julio ang kamay ng bagong partner niya. Siya yung naniwala sa akin noong hindi ako mayaman. Pagkatapos noon, sumakay sila sa kotse. Iniwan si Shine mag-isa. Habang paalis ang sasakyan, doon lang niya na-realize. Hindi pera ang nawala sa kanya, kundi ang lalaking handang ibigay ang lahat para sa kanya.